Yan, umilaw siya. At yung isa naman, umilaw pa rin mga sir. So ibig sabihin, walang busted sa bumbilya natin. Good day mga sir, welcome ulit sa atong panibagong video. So sa video na to mga sir, ituturo ko sa inyo kung paano ito troubleshoot ang taillight ng ating mga motor. So ang nangyari kasi mga sir, so hindi na siya nagana. So on natin, pakipakita ko sa inyo. At on natin ang dito. So pagka on natin dito mga sir, dapat iilaw ang taillight natin at saka yung park light. Ito, hindi na siya umiilaw. Yan, wala na siyang ilaw, pero ang ating headlight ay umiilaw at saka itong park light sa harap. Yan, umiilaw siya. Pero kapag nagbi-brake tayo mga sir, ay umilaw itong taillight natin. So walang problema. So sabi ng iba mga sir ay pundi na daw. Pero hindi ako naniniwala, imposibleng pundi na yan kasi umiilaw naman itong isa. Pero kung pundi talaga, bakit sabay pa itong park light sa likod at saka yung tail light? So yan ang alamin natin mga sir, kung pundi na nga ba siya, palitin na ba, or sa wiring lang niya ang problema. So bago ang lahat mga sir, sasagutin muna natin ang tanong ng isa sa ating kaibigan na si Lawrence Lazada. Paps, malakas ba vibration sa'yo? Same tayo kasi same tayo sa akin, 6 days pa lang. So 6 days pa lang yung motor mo Paps, at malakas vibration. Ang sagot ko dyan mga Paps, Eurosport R125 talaga natin mga Paps ay mabibrate talaga. Pero nasusolusyonan yan, kagaya ni Eurosport R125 ko, ay hindi na siya masyadong mabibrate, nababawasan talaga yung vibration niya. Ang tamang gagawin ng Paps ay proper tuning lang. Ilalagay ko lang sa description box kung ilan yung valve clearance ng intake at saka exhaust natin. At saka nagpalit din ako ng 15 teeth na engine sprocket. So yun lang ginawa ko Paps. At naglinis ako ng carburetor. So yun, sana nakatulong yung sagot ko sa iyo Paps. Bago natin simulan ang tutorial na ito, kung mahilig ka sa video na to at kung gusto mong malaman kung paano siya gagawin mga sir, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang notification bell natin para updated ka sa mga video na i-upload pa natin. So yun, simulan natin, tara. So unang-una natin gagawin mga Paps ay tatanggalin muna natin itong cover nya. Ito, tanggalin natin ito lahat para hindi tayo mahirapan dito sa taillight natin. Babalikan ko kayo pagkatapos. Hindi na lang natin ipapakita kasi napakadali lang naman. So ayun na mga sir, natanggal ko na lahat ng cover ni Eurosport R125. So ang gagawin natin mga sir, tatanggalin natin yung bulb ng taillight niya at saka bulb dito sa park light niya. So at ang gagawin natin, ititest natin kung talagang palyado na ba siya, para kung palyado man ay papalitan natin. So ipapakita ko ulit sa inyo. Yan, on natin yung motor natin. At on natin ito. So ayan, umilaw yung headlight natin at dito sa taillight ay wala. Pati park light wala. Kapag nagpreno tayo ay saka lang siya iilaw. Yan. Ang gagawin natin mga sir ay tatanggalin natin itong bulb niya at saka dito. So sa pagtanggal dito, mayroon yang tornilyo sa ilalim. Ilawan natin. Yan. May dalawang tornilyo yan dito. So niluwagan ko na yan para mapadali tayo. Tapos dito, tatanggalin natin itong dalawa. Tapos pwede natin siyang baliktarin. So off muna natin yung motor natin. Yan. So ayun mga sir, natanggalan natin yung dalawang tornilyo at saka dito sa ilalim. So ang gagawin dito mga sir ay pwede natin siyang bubunutin na lang natin. Yan. Yan, bubunutin natin. At ito okay na to. So umulan na naman mga sir. Tingnan nyo yung lugar namin. Napakamaputik. So sa pagtatanggal dito mga sir, so iikutin lang natin to at ito ay bubunutin. So lagay po muna yung camera natin. Yan.
ito mga sir, ikutin natin to pa counterclockwise. Yan. Ikutin natin hanggang sa mga lahati siya. Yan, mga lahati na. At pwede natin siyang bunutin. Yan. Yan. Tanggalan natin yung socket niya. At itong isa mga sir, bubunutin natin. Mabubunot naman to eh. Kung hindi kayang bunutin mga sir, susungkitin natin ang flat screw. Sinalpak lang to, hindi to naka tornilyo. Yan. Nakuha na. So, ang gagawin natin mga sir, kukunin natin itong bumbilya niya at ito. So, ito ay ikutin natin. Yan. At makukuha na siya. Yan. May dalawa siyang plug. Yan. Sa brake light at saka sa tail light. At safety lang natin to. At itong isa, bubunutin lang natin to. Mabubunot lang to. Ganito. Yan. Ganitong klase ang bumbilya niya. Yan. So, ang gagawin natin mga sir, kukuha tayo ng baterya at ititest natin yung bulb natin. So, ayun mga sir, ito na yung baterya ni Eurosport R125. So, nandito rin ang bumbilya. Ang gagawin natin mga sir, kung napapansin nyo, itong isa, wala siyang metal or alloy sa gilid. So, ibig sabihin mga sir, kahit saan dyan, pwedeng maging ground at kahit saan pwedeng maging positive. So, yun. So, ang gagawin natin, meron ako nito mga sir, at ilalagay ko to sa positive ng baterya. Yan. Pagkatapos, itong isa nitong wire niya mga sir, yan. May dalawa yan, itong isa at saka itong isa. Isa nito ay ilalagay natin sa ground. Paano? Idikit lang natin mga sir. Tapos, itong isa, susungkitin natin ang wire. Yan. Kahit saan dyan mga sir, pwedeng maging ground. Yan. Kahit binaliktad natin, umilaw siya. At baliktarin naman natin. Yan, umilaw pa rin siya. So, ibig sabihin, hindi busted itong bumbilya natin. So, may problema sa wiring natin. So, ito pa lang yung tinest natin. So, nakakuha na tayo ng dahilan kung bakit hindi siya umilaw. So, wiring. So, possible itong isa wiring din to. So, ito, mayroon siyang alloy sa gilid. Yun mga sir, dapat tandaan natin lagi na yung body niya ay ground. So, kagaya ng motor natin, body, ground. So, gagamitin natin dito, body, ground. Itong dalawa ay dalawang positive. So, itong gilid ang idikit natin. So, isa sa kanila mga sir ay brake light, isa sa kanila yung tail light. Yan, umilaw siya. At yung isa naman, umilaw pa rin mga sir. So, ibig sabihin, walang busted sa bumbilya natin. So, ang dahilan mga sir, ng hindi pag-ilaw ng bumbilya natin o ng tail light natin at saka yung part light ay itong wiring natin. So, paano natin malalaman na may sira siya? Ibabalik muna natin ang baterya natin. Ibabalik ko muna mga sir at babalikan nyo kayo. So, ayun mga sir, since okay naman yung bumbilya natin, ititest naman natin ang ating harness connection dito kung saan nanggaling yung sira niya. So, gamit itong test light natin. Yan. Itong kabila, lagay lang natin to sa body ground. So, kahit saan, any metal parts mga sir. So, pwede dito mga sir. Yan, ito na lang. So, yan. Ititest natin. On muna natin. So, dapat may supply siya mga sir. So, wala. Dito pa lang mga sir, walang supply. So, test muna natin yung ground natin. So, kabit natin to sa positive ng ating battery. Baka, yung ground lang natin ang walang supply. O, ayan. Nakita nyo mga sir? Hindi na nyo mga sir. Yan, umilaw siya. Ibig sabihin mga sir, may supply yung ground natin. Yung dito lang sa positive, yung walang supply. So, tingnan nyo. Dito pa lang mga sir, malalaman na natin. Yan. Ingatan nyo magkadikit ang dalawa mga sir. Yan. Hindi siya umilaw. Ibig sabihin, walang supply itong isa. So, tingnan natin kung saan dito yung brake light natin. I-brake ko. I-brake ko. Kapag umilaw siya,
So ito wala, ito meron. So itong isa, ito merong supply. So ibig sabihin ito yung brake light natin, brake light, yan. So itong isa ang walang supply. So yung kulay brown, itong kulay brown ang walang supply mga sir. At dito sa park light natin mga sir, test din natin. Yan, may dalawa yan. So yung ground at saka yung positive. So test muna natin yung ground natin mga sir. So yung ground ay green. Yan, kulay green at saka brown dito. So yung ground natin ay green. Ito yung green. Yan. Hindi kita. Yan. Yan. Umilaw yung blue. Ibig sabihin may supply yung ground natin. So dito naman tayo sa isa. Dito tayo sa isa. Yan. Walang supply. Dito mismo mga sir, walang supply. So ibig sabihin, dalawang brown yung gagalawin natin. So itong brown na to, yan, itong kulay na to ay walang supply at saka ito walang supply. So yan ang babaybayin natin mga sir. So titingnan natin sa kabila. At dito sa kabila mga sir, nandito yung mga socket nya. Yan. Ito mga sir, itong brown na to ang walang supply at saka itong brown na to ang walang supply. So brown, orange, sky blue, green at saka green stripe, yellow yung kulay dito sa socket na to. Ito yung walang supply dun sa taas, dito sa bulb natin. So dito naman tayo magte-test mga sir. Tingnan natin kung dito sa socket na to yung problema. Yan, itong isa, itong clip, ilalagay natin sa negative ng ating battery. So nakita naman natin kanina mga sir na may supply itong ground natin. So sa kabila mga sir, ito brown, ito yung connection nya. So wala pa ring supply mga sir. So ibig sabihin, hindi ito yung problema. Mayroon pang problema kung saan ito nanggaling. So yun, ito sa kabila mga sir, itong orange na to, is-test naman natin. So wala pa ring supply. So tingnan natin yung ground. Baka yung ground lang. Yan, wala talaga mga sir. Wala talagang supply mga sir. So babaybayin natin kung saan pa yung socket nito para malaman natin kung saan talaga yung sira. So mas maganda talaga pag ganito mga sir, kasi hindi tayo gagastos. Kung naniniwala tayo sa sinasabi ng iba na pundido na, ibig sabihin napapagastos tayo nang hindi naman sira yung bumbilya natin. So dito sa head mga sir, may socket din siya dito sa head natin. So kailangan tanggalin natin yung head at kukunin natin yung socket niya at iti-test yung socket na nagmula dito sa left handlebar switch. At yun ang iti-test natin. Baka dito pa lang ay wala na talagang supply. So yun mga sir, tatanggalin muna natin yung head natin. So babalikan ko kayo mga sir. So yun mga sir, natanggalan natin yung head niya at dito natin kukunin ang wire. So itong wire na to ay may kadugtong dito. Itong wire na to, yan, dugtong lang yan. At ito yung socket nya. Yan. Itong socket na to mga sir, iti-test natin to kung mula dito ba ay walang supply. So kung merong supply dito mga sir, ibig sabihin nasa harness talaga natin yung problema. Iti-test muna natin to. Yan, gamit ang tester ulit mga sir. At ikakabit natin to sa body ground. Yan, try natin dito mga sir. At on natin headlight, yung switch. At dito, umilaw mga sir. Umilaw siya. So ibig sabihin mga sir, wala dito yung problema. Titingnan natin sa ilalim mga sir. Baka itong ilalim lang ang may problema. Off muna natin. Yan mga sir, okay na siguro to. Yan, makikita naman natin dito sa ilalim yung brown. On muna natin. Ay, naka-on na. At ito naman natin dito yung brown. Yan, may supply yan. Yan, may supply. Ito yung harness niya patungong likod. Yung brown kanina. Sungkitin natin mga sir. Pailalim. Yan.
may supply siya mga sir. Yan, kitang-kita, may supply. So, ibig sabihin mga sir, okay dito. Ang problema lang talaga ay sa ilalim ng harness natin. So, ito yung problema natin. So, yun mga sir, may nakita akong open dito sa ilalim. So, ito yung kabuuang harness na nanggaling doon sa switch natin at saka lahat ng harness. So, may brown dito. Tutusukin natin to ng needle para matest. Yan. At iti-test natin kung may supply ba yan. Yan naman iti-test natin. Kung may supply yan, okay. Pero kung wala supply, dito lang yung walang supply mga sir. So, walang supply mga sir. Wala na siyang supply dito. Ibig sabihin, nandito lang yung problema natin. Dito lang banda yung problema natin mga sir. Kasi dito, okay naman siya. Titingnan natin kung may brown ba, ibang brown ba dito. Tingnan natin. Then kung may ibang brown ba. So yan. Electrical na lang natin ito pagkatapos mga sir. Kasi kailangan eh. Yan, wala nang ibang brown mga sir. Wala na siyang ibang brown. Ito lang nag-iisa. So ibig sabihin, ito talaga yung papuntang likod. Yan, ang ginawa ko mga sir ay binaba ko na lang ito. At dito tayo maghahanap ng posibleng sira niya. Yan, kung nakikita nyo, basang-basa yung mga sakit niya sa ilalim. Dito mga sir, may supply pero dito nawawala yung supply niya. So ang gagawin natin mga sir, try natin siyang kabitan ng wire at idudugtong natin dito kung iilaw ba yung tail light at saka park light. So titingnan natin mga sir, magdudugtong na lang tayo. So meron tayo ditong wire mga sir. Yan, i-test muna natin. Ipapasok natin dito sa brown na to. Dito, pasok natin. Babalatan natin to at saka ipapasok natin dito. Tapos ipa-plug natin itong socket niya. Pagkatapos i-connect natin dito sa ilalim yung kanina. Tutusukin pa rin natin mga sir para hindi muna tayo magbalat. Kung okay, kung gagana siya, ibig sabihin okay, itong gagawin natin. Yan. Basic troubleshooting lang ginawa natin mga sir. Sigurado akong alam nyo to kapag may test light kayo. Napaka-simple, napaka-dali lang itong ginawa natin mga sir. Tapos kabit natin to. Yan, okay na yan. Tatanggalin rin naman natin ulit yan. Tapos dito, balik tayo dito mga sir. Dito. Itong brown na to mga sir ay tutusukin ulit natin. Yan. So malapit na siyang maputol sa kakatusok. Tusok pa more. Okay, kabit natin to mga sir. Iwasan lang na hindi madikit sa ground mga sir kasi positive to. Hindi madikit siya sa body ground. Iwasan lang natin. Yan. Okay na yan. Tapos on natin mga sir. Yan. On natin headlight. Titingnan natin kung umilaw dun sa likuran. So, punta tayo sa likod. So, hindi ilaw yan mga sir kasi hindi nakasalpak yung bubilya natin. So, yan. Titest light natin. Yan. Test natin. Yan, umilaw na siya mga sir. Yan, no? Umilaw siya. Pero natanggal yung wire natin doon, natanggal. So, ayun mga sir, nakita nyo kanina, umilaw siya. Pero ang problema, napakalakas ng kuryente niya mga sir. Ayan. Ito yung needle niya natin naputol. Ayan. Ang gawin natin mga sir, ikakat na lang natin to. At isasalpak natin uli yung wire. So, dito talaga yung sira mga sir. Dito sa portion na to, mula dito, or dito sa portion na to, nandito yung sira ng motor natin. Ng taillight natin. So, ang gagawin natin mga sir ay magbaklas. Electrical tape na lang naman to. Palitan na lang natin. Yan. Babaklasin ko muna mga sir para hindi tayo mapahapon. So yun na nga mga sir. Ito nangyari. Yan. Kung nakita nyo yan. Yan mga sir. Kung nakita nyo yung wire na yan. Binunot ko siya mga sir.
Hindi ko pinutol ha. Binunot ko lang. Pero putol pala. So tingnan nyo. Tingnan nyo maigi. Hindi bago yung pagkaputol niya. Yan. So putol siya. Kaya walang supply. So yun. Ang problema mga sir. Ang tanong kung paano naputol. Yan. So yun. Dito pala ang problema. Ang gagawin natin mga sir ay tatanggalin na lang natin dito yung tube na to. Tatanggalin natin dito. Tatanggalin natin kasi naka-open naman siya. Hindi naman siya close. Yan, tingnan nyo dito. Yan. 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 Gamit tayo ng gunting. Yan. Tingnan natin hanggang saan yung putol. Tingnan natin dito. So bunit nyo. Ayan. Yan mga sir. Oh. Yan. Putol. Putol siya mga sir. So itong dudugtungan natin. Papalitan natin to. Yan. Papalitan natin to mga sir. Dugtong lang natin. Itong wire na to idudugtong natin dyan. Yun ito. Magandang pagkakagawa mga sir. Oh. Pero naputol pa. Dito tayo sa mahaba. One year and 6 months tong motor ko mga sir. Pero ito na agad problema. So mabuti na lang marunong tayong magto-troubleshoot dahil kung hindi malaking gagastusin natin dito. Malaking bayad natin dito kasi gagastos pa tayo sa mekaniko mga sir. So yun mga sir, hindi kayang ipasok yung kable. Kaya ang ginawa ko, kinat ko na lang dito. Yan. Sa pinagdugtungan natin at dito natin idudugtong yung wire natin. So ito yung naputol. So ganitong ginawa ko. So try natin idugtong mga sir. At dito, electrical tape muna natin mga sir. Yan. Ito na mga sir. Okay na yan. Tapos dito. So kasama siya sa maipapasok natin sa harness natin. At dito cut natin to. Cut natin yan. Yan. Tapos magbabalat tayo dito. Ang ginamit kong wire mga sir ay number 16 siguro to. 16 siguro, kaya mataba itong wire na to. Yan. Tapos huwag kalimutang maglagay ng electrical tape. Yan. Yan, okay na siguro to. Okay na to. At try natin mga sir. Bago natin i-try mga sir, salpak muna natin itong mga bumbilya natin. Itong isa, salpak natin dito. So kahit saan dyan mga sir, pwedeng maging ground. Yan. Tapos itong isa, salpak natin. Yan. Sana gagana na siya mga sir. Yan, naibalik ko na yung isa. Yan. Tapos try natin. Try natin kung okay ba. Off natin. Yan. Tapos yung switch natin. Yan, okay na siya mga sir. Okay na siya. Wala tayong binabayaran mga sir, sariling sikap lang to mga sir. Tapos
preno natin. Yan. Kapag nakapreno, lalakas yung ilaw niya. Kasi iilaw yung dalawang ilaw. Yan. At dyan, ilaw pa rin kasi hindi pa naka-off. Park siya, naka-park light yan. So ayun mga sir. Napakatagal gagawin. Kung pinagawa natin, siguro malaking babayaran natin dito. So yun lang mga sir. So nagawa natin ng tama yung problema ng ating mga motor. So yun lang naman problema, yung dito naputol, na hindi natin nalalaman kung paano naputol. Tapos okay na siya, dinugtungan na lang natin mga sir. Yan, kung nakita nyo, dinugtungan na lang, kinuha lang natin, pinutol na lang natin yung wire. Baka ito, baka may problema, magka-problema pa tayo dyan. So ito, ayusin nyo lang mga sir. Sabihin ko lang sa inyo na ayusin nyo lang yung pagkakadugtong kapag nagdugtong kayo ng wire sa inyong mga motor. So mas maganda talaga na marunong tayong magto-troubleshoot. Yun. So hanggang dito na lang yung video natin mga sir. At sana may natutunan kayo sa video na to. Kahit mahaba yung video natin, sana panuorin nyo hanggang dulo, kasi napaka-importante na malaman nyo kung ano yung sira ng inyong mga motor. So yun mga sir. So success yung ginawa natin. At saka sa pagbalik nito mga sir, hindi ko na ipapakita kasi napakadali lang naman ditong ibalik kung paano natin tinanggal. So ganun din pagbalik mga sir. So kung nakita nyo, umiilaw na siya. Okay na yung tail light natin, yun on. Tapos yung tail light at saka park light, so okay na siya. So sana may natutunan kayo sa video na to mga sir. So napaka-importante nito. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa ating channel, kasi marami pang mga videos na aabangan nyo sa channel na to. So don't forget to like and subscribe mga sir, at pindutin ang bell button natin para updated ka sa mga video na i-upload pa natin. So maraming salamat mga sir, at sa inyong suporta maraming salamat. At ang masasabi ko lang mga sir ay ride safe palagi. Yan.